Sa video na ito ay pag-uusapan po natin si Pi Network at ang kakaibang galaw ng kanyang presyo. Sa mga nakaraang buwan, dumaan si Pi sa matinding pagbagsak ng presyo mula nang lumabas ang kanyang mainnet noong February. Pero sa kabila po ng negatibong galaw na ito, may lumilitaw na isang bihirang pattern sa kanyang chart na posible pong magbigay ng 150% breakout. Kaya sa video na ito ay sisilipin natin ang mga dahilan ng pagbagsak ni Pi, ang mga kasalukuyang problema ng kanyang ecosystem at ang posibilidad na siya ay muling sumabog. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba bumagsak ng husto ang presyo ni Pi Network? Yan, si Pi Network ay bumagsak po ng higit 85% mula sa kanyang all-time high noong February. Ang pangunahing dahilan ay ang mabilis na paglaki ng kanyang supply. Sa bawat araw ay may nagkakaroon po ng token unlocks na nagdaragdag sa dami ng Pi sa market. Base po sa PiScan, sa PiScan data, higit sa 1.2 billion tokens na nagkakahalaga ng $437 million ang mai-unlock. Mai-unlock po yan sa susunod na 12 months. Kapag patuloy po na lumalaki ang supply habang kulang naman ang demand, ang epekto po nito ay pabagsak ang presyo. Ang mga traders ay madalas umiwas sa coin na may sobrang circulation dahil nagiging mahirap itong pasabugin pataas. Kaya sa kasalukuyan, si Pi po ay tila nahihirapan humatak ng mga buyers. Kaya ang market impact po nito ay kung tuloy-tuloy po na paglabas ng supply ay naglalagay ng bigat sa presyo ni Pi. Hanggat hindi po bumabagal ang token unlocks, mahihirapan po si Pi na magkaroon ng matibay na suporta mula sa market. Ano naman po ang problema sa ecosystem ni Pi Network? Ang isa pa sa dahilan ng pagbagsak ni Pi ay ang kawalan ng aktibong ecosystem. Bago po lumabas ang mainnet, ipinangako ng developers na magkakaroon ng malawak na gamit si Pi sa loob at labas ng kanyang ecosystem. Pero sa ngayon, kakaunti lamang ang retails na tumatanggap ng Pi bilang bayad. Naglabas po sila ng ilang project gaya po ng Pi AI Studio at Pi App Studio para hikayatin ang mga developers. Subalit wala pa ring lumabas na sikat na matagumpay na app na kayang magdala ng malaking demand. Bukod pa dito ay mayroong $100 million na Pi Network Venture Fund na inilaunch. Pero hanggang ngayon ay wala pang malinaw na investment na ginagawa. Kaya sa market impact, ang kahinaan po ng ecosystem ay nagpapakita na kahit tumaas man pansamantala ang presyo ni Pi, mahihirapan itong magkaroon ng long-term na lakas kung walang real-world utility. Ngayon ay bakit hindi pa rin naililista si Pi sa mga malalaking exchanges? Ayan, isa ring malaking problema ni Pi Network ay ang kawalan ng exchange listings. Hanggang ngayon, wala pa siya sa mga Tier 1 exchanges tulad po ni Coinbase or Upbit. Ang mga malalaking exchanges ay tumatanggi dahil sa kakulangan ng transparency ng Pi Foundation na may kontrol po sa bilyong-bilyong tokens. May agam-agam ang ilang investors na baka maging scam si Pi kung hindi ito magiging malinaw sa kanyang operasyon at tokenomics. Kung hindi po siya mailista sa mga top exchanges, mananatiling limitado ang access ng milyong-milyong mga investors. Kaya sa market impact, hanggat wala pong exchange listings, mananatiling kulang ang liquidity at saka exposure nitong si Pi. At ito ay nagiging hadlang para sa kanyang presyo na makakuha ng malakas na suporta mula sa mas malaking community ng crypto. Ngayon ay ano po ang ipinapakita ng chart ni Pi Network sa ngayon? Ngayon ay kung titignan po natin ang technical side, ay yan po yung chart ngayon
nitong si Pi. Yan ay ayon po rito ay si Pi ay bumubuo ng tinatawag na falling wedge pattern. Ang falling wedge ay binubuo ng dalawang pababang linya na nagko-converge. Yan or lumalapit lumalapit yung kanilang dulo sa bawat isa. Karaniwan, kapag natapos po ang pattern na ito, nagkakaroon ng bullish breakout. At sa kaso po ni Pi ay mukhang natatapos na ang wedge formation na ito. Bukod dito, ang Bollinger Bands ni Pi ay nagko-converge na rin. Kapag humigpit ang mga linya ng Bollinger Bands, kadalasan itong sinyales na mababa ang volatility at posibleng magkaroon po ng malakas na breakout. Kung mangyari ito, may posibilidad po na tumaas ang presyo ni Pi hanggang $1, kung saan ay katumbas po ng 150% jump mula sa kanyang kasalukuyang level. Sa market impact, kung matrigger po ang breakout, maraming short-term traders ang maaring sumakay dito. Pero dapat pong tandaan natin na kung walang fundamental support tulad ng ecosystem at saka exchange listing, baka maging temporary lamang ang rally. Ngayon ay bilang panguling katanungan ay posible ba talaga or totoo nga ba ang 150% breakout na ito? Ayan, ang kasagutan po sa katanungan na yan ay posible naman pero hindi po ito garantiya. Ang technical indicators ay madalas nagbibigay ng potensyal na sinyales. Pero kailangan pa rin ng fundamental backing para maging sustainable ang pagtaas. Kung sakaling magkaroon ng hype at pumasok ang maraming speculators, mabilis na aangat ang presyo ni Pi. Ngunit kapag wala itong utility or mass adoption, babagsak din ito pagkatapos. Kaya sa market impact, kung mag-materialize ang breakout, pwedeng makakita tayo ng short-term bullish trend. Pero para po sa mga long-term investors, dapat mag-ingat po tayo at hindi po tayo agad mag-all-in dahil nananatiling mataas pa rin po ang risk. Yan bilang panghuli, para po sa akin ay interesting ang sitwasyon ni Pi Network ngayon. Sa isang banda, ang chart ay nagpapakita ng malakas na posibilidad ng breakout. Pero sa kabilang banda, malaki po ang problema ng kanyang fundamentals. Wala pong aktibong ecosystem, walang malalaking exchange listings, at tuloy-tuloy pa rin ang paglobo ng supply. Kung trader ka na mahilig po sa short-term plays, pwede mong bantayan ang breakout na ito. Pero kung long-term investor ka naman, dapat mong suriing mabuti kung worth it bang hawakan itong si Pi. Hanggat hindi po siya nagiging transparent at hindi rin lumalakas ang kanyang ecosystem, mananatiling mataas ang kanyang risk. Sa madaling sabi, si Pi ay nasa isang napaka-critical na yugto. Kung tama po ang technicals, posibleng magkaroon po siya ng malakas na bounce. Pero kung fundamentals ang pagbabasehan, mahirap pang makita ang kanyang long-term success. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.